ano po yung 8 signs na toxic po ang relationship po natin sa pera? Number one, you always think you must spend your money. Di ba? Pag may pera ka, hindi ka talaga mapakali. Ang iniisip mo, ang pera. Ba't ako nagtatrabaho? Di ba? Para magkapera. Pag nagkapera ako, gagasusin ko para mag-enjoy naman po ako. Kung mamamatay rin naman ako dito, napaka-ikli naman ng oras ko, ay di mag-enjoy na lang ako. Ito yung problema. Kung ganun po ang relation po natin, ang gusto po natin is splurging lang po. Alam mo ang mangyayari, talagang walang maiipon po. Kung ganun po yung philosophy, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-enjoy, huwag kayong mag-travel, huwag kayong kumain. Hindi po yun. Ang ibig ko lang sabihin, kung sumobra po, ganun po ang way of thinking mo, wala kang maiipon. Di ba? So, yun po yung problema. Kailangan po isamahan po natin ng balance. Di ba? Yung may priority tayo sa pag-iipon, meron ka rin siyempre itatabi para sa sarili mo, para pang gastos. That's number 1 sign. Number 2 sign na hindi maganda ang relationship mo tungkol sa pera, you spend your money in one go. In other words, one day millionaire ka. Yung mahilig mong ubusin ka agad ang iyong pera pagkatapos pala ng sweldo, di ba? Feeling mo ang yaman mo, feeling lang. Pero pag after a week na, dukha ka na. Yan ang feeling mo. Isa po yung sign na pagkaroon ng toxic relationship sa pera na dapat po natin baguhin. Hindi porket natanggap mo na agad ang pera na pinagpaguran mo, may karapatan ka na ubusin. Kailangan tatandaan po na natin, may babayaran tayong kuryente, upa, tubig, di ba? Yung mga pangailangan, pagkain, gamot. So, we cannot be what we call as impulse buyer. Dapat natin isipin palagi, may magiging long-term consequences sa mga financial decisions na ginagawa po natin ngayon. The third sign na hindi po maganda at toxic ang relationship natin sa pera, you pay your bills the last minute. Parang last priority ba? Mahilig kang mag-procrastinate, pinagliliban mo muna, ay mo tingnan yung mga due date mo, at mga bills mo. Bakit? Alam mo kasi wala ka pambayad o kulang pambayad mo. Kaya ang ginagawa mo, last minute na lang. Pag mapuputulan ka na, pag may notification ka na lang, tsaka gumagawa ng paraan. Ito lang mga friendship, ako makikiusap po sa inyo. Kung ito pa natin ang huli sa list mo at priorities, alam nyo, magiging toxic talaga ang relationship mo. Parati ka under what we call as financial stress. Hindi lang po yan. Alam mo, maaaring ayaw mong mabawasan ang iyong pera sa bank account. But if you are responsible enough, okay, with your money, you realize na kailangan unahin mo muna yung mga needs versus what we call as wants. Yung mga essential versus non-essential. Alam mo, itong COVID season na ito, itong lockdown season na ito, naintindihan na natin kung ano po yung difference na yun. Let's go to number 4. Fourth reason kung paano malaman na toxic ang ating relationship po pagdating sa pera. You hate spending your money. Ito, isang sign po na hindi talaga healthy. Pagka gumagastos ka, ang sama na loob mo, parang tinatyani. Ito yung opposite ng first na minention ko, masyado namang walang pake. Talagang pagkapasok, lumalabas. Ito naman po, ay ganun talaga. Kung lagi mo iniisip na dapat ka gumastos, ito naman, pag natatakot ka kasi, pag gumastos ka, baka wala na maiwan sa iyong pera. If that's the case, nasobra na rin sa ating ika nga pagkakuripot. At hindi na rin nagiging rational ang spending habit po natin. Ito lang po walang magandang maidudulot to kung ganun ka parati, yung parang natakot ka na maubos ang pera mo. It will only just bring us to worry and stress. Ito lang my friends kung kayo po ay natatakot mag-take ng risk. For example, when it comes to investing, maaari ka naman mag-invest. Pero invest only the amount of money that you can afford to lose. Just in case na mawala yan, you won't lose sleep. Tama? Ganun din po. Pagdating po sa paggagastos, okay lang na gumastos. Ang tanong, yung ginastos mo ba, patak o buhos? When say patak, barya lang. Pag buhos, lahat-lahat. Kaya chill ka lang. Let's go to the 5th sign na ikaw ay talagang may toxic ang relationship mo sa pera. You hate people who have lots of money. Yung parang pag may nakikita kang mas successful sa iyo, parang masama loob mo. May konting inggit. Yung totoo yan. Yung parang nako-compare mo sarili mo, ang galing-galing ko, pero ba't naman siya ganito, ako ganito? Diba? Ganun ba talaga ang buhay? Nararamdaman mo yung talagang may pain inside. Kung isa ka pa sa mga galit sa mga taong may pera at successful, suriin po natin ang ating sarili kung bakit ba talaga tayo nagagalit. Alam mo, kailangan, I want to encourage you, have to change your way of thinking. Alam mo bakit? If they become successful, sige, sabihin na natin mali ang pamamaraan nila. May mataan Diyos. Pero may mga iba naman, naging successful po. Dahil sa kanilang hirap, sipag, tiyaga, ginawa nilang diskarte. Ito lang sasabihin ko po sa inyo ang dapat isipin po natin, dapat baliktarin po natin. Huwag tayong mainis, huwag tayong mainggit, dapat ma-inspire po tayo. At sabihin natin sa ating sarili, kung kaya nila, kaya ko rin. Kung nagawa nila, magagawa ko rin. Kung yumaman sila,
yayaman din ako. Dapat ganun po. So, check yourself. Bakit po ganun ang relationship? Number 6. So, 6 sign kung toxic ang relationship natin sa pera. You think more money will solve your problems. Inisip mo na kailangan mas marami kang pera, di ba? Yung pera lang talaga makasolve ng problema sa ating buhay. Ito lang po reality, ha? Magpakatotoo tayo. Mas marami pa akong buhay na nakita kong nasira nung dumami ang pera kesa nung walang pera. Patunayan ko, nung walang pera, buo ang pamilya. Nung nagkapera, dumami ang pamilya. Nagkaroon ng 1, 2, and 3. Yun eh. Nung walang pera, walang pagmamalaki. Hindi mayabang. Nung nagkapera, lumabas ang tunay na ugali. Nagmayabang. So, if you see that a lot of money can bring you happiness, let me tell you this. It can bring you temporary happiness. Pero alam mo, pag once na wala ng pera, malungkot ka naman. Dahil hindi lang naman pera talaga ang sagot sa buhay. Alam mo, ang sagot, contentment. Yung matuto kang masiyan. Matuto kang magpasalamat kung anong meron ka. Remember that true happiness goes above material value. Ang pagiging grateful and contented kung ano man meron ka, doon ang magiging tunay na masaya. And two more, let's go to number 7, kung paano malaman kung toxic ang iyong relationship pagdating po sa pera. You don't like talking about money. Parang naiirita ka pag pera na pinag-usapan. Huwag na nga pag-usapan ng pera. Di ba? Mukha ka namang pera, nakaka-stress pag pinag-usapan ng pera. Alam mo, maaari hindi ka comfortable na pag-usapan ang pera. Pero, but you know what? Especially if you're a breadwinner, you have to talk about money. It's time for us to address the main issue. Why don't you want to talk about it? Yes, probably you might have trauma. Sa totoo lang, ako rin I avoid talking about the topic of money before. Kasi sa bahay, no offense meant to my parents, that was my upbringing. Breakfast, they talk about money. Lunchtime, money pa rin. Dinner time, pera pa rin. Midnight snack, pera pa rin. So, whenever they talk about money, they always argue, they always fight. So, ang association ko talaga sa pera before was stress. Kaya nga, without me knowing that I brought it into our marriage, alam niyo po nangyari, during our first few years of marriage, pag nag-uusap kami ni misis ko tungkol sa pera, I try to shrug it off.